Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Congressman Rodante Marcoleta. At meron ng prinsipyo at paninindigan, hindi ho kagaya ng mga kandidato ng pagkasenador na papanoorin natin dito sa video na to. Eto mga kababayan, rekta ho tayo kay Bangag. Eto, pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista sa video niya na to, na kesyo doon sa Tacloban daw yung isa sa kanyang mga kandidato ang unang rumisponde dyan noong binayo ng bagyong Yolanda ang Tacloban. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at... Yan na nga ho ba sinasabi natin? Ha? Ayan ho, nagko-contradict ho ang kanilang statement. Sinong papaniwalaan natin? Ang pinsan nito, taga Norte, taga Ilocos. Ito ho talagang taga Tacloban. Kaya alam nito na ang mga naunang tumulong at nagpunta, rumisponde, sumaklolo, ang mga Duterte, ang Davao City. Kumbaga yung emergency response team ng Davao City, sila hong nauna dyan sa Tacloban, Leyte. Hindi ho totoo yung sinasabi niya na itong si Tolentino nauna. Napakalayo ni Tolentino. Bagsak ho lahat ng transportasyon ng mga panahon na yon. At nakita ho natin sa mga larawan, isa ho itong si Mayor Basti Duterte, siya mga unang nag-volunteer para magbuhat ng mga kailangan buhatin dyan, yung mga labi ng mga nasawi. Nakita ho natin, nagkalat ho yan sa social media, hindi ho yan mapapasinungalingan itong si Marcos Jr. Tuloy. Nagtabang sa atin! Yun! Ang malasakit! Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Si President Rodrigo Duterte. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Si Eder Romualdez yan Asawa yan ni Tambanoslos. Asawa ho yan ni Martin Romualdez. Sila ho talaga ang may alam kung sino ang mga unang rumisponde diyan sa pagdragasa ng bagyong Yolanda. Hindi ikaw, Marcos Jr., puro ka talaga kasinungalingan. Wala ka kasing ginagawa kundi magbangag. Tigilan nyo ho kasi yung kakasinot nyo ng pulburon para yung mga facts hindi lumipad sa utak nyo. Nawawala ho kayo sa wisyo Nakakalimutan nyo ho kung yung tunay na nangyari diyan sa Yolanda na yun. Ibinibida ho niya si Tolentino. Hindi nga manalunal ng pagkasenador yan kung hindi siya tinulungan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Pambira talaga tong bangag na to. Nga after 2 days, nagdala siya, kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang unang nga nitabang sa ato nagdala og mga... Siya ang unang nitabang. Siya ho ang unang nagdala. Hindi natin naiintindihan, pero siya ang unang nagdala ng tulong dyan sa Tacloban. Doctors ug mga relief goods. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Nako, ito sinungaling mo talaga. Ito, pakinggan ho natin ulit. Third day ng Yolanda, nandito ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa totoo lang po,
Kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Sa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. That he Alam niyo mga kababayan, kung mga nagsasalita dyan, yung tipong sinasabi, nagsalita itong si Bangago, ganito, walang dumarating na tulong, si Tolentino, si Senator Tolentino ang pinakaunang rumisponde. Okay lang ho sana eh. Okay lang ho sana kung yung mga nagsasalita na nagsasabi na nauna nagpunta si Duterte dyan, tumulong si Duterte, mga kaalyado ni Tatay Digong. Medyo diskumpiyado pa tayo dyan, syempre ano yan pabor sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso nagsasalita ho dito, Yeda Romualdez, Martin Romualdez, mga taga-Leyte ho yung mga yan. First District Representative sa Leyte, yan si Tambaluslos. Diba? Baluarte ho ng mga yan, ng mga Romualdez. Diba si yung kapatid ba niya yun, pinsan? O pinsan ni Marcos Jr., yung Romualdez din, yung mayor sa Tacloban noong mga panahon na yon. O, tuloy. is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray, na talagang nung hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang. Naiiyak-iyak ka pa dyan. Yan ang problema pagka inuuna kasi nungalingan. Hindi siya bagay, no? Wala naman hong maniniwalang taga-Leyte dyan. Pero yung ibang mga kababayan natin, baka bigla silang maniwala dito. Kung ako kay Tolentino, wag mo sabihin yan, sir. Alam naman natin na una si Duterte, nauna Davao City rumisponde kasi sila ang pinakamalapit. Yun ho yun. Sila ang pinakamalapit. Sila ang pinaka-progresibong syudad dyan sa Mindanao na pwedeng rumisponde kagyat pagkatapos ng bagyo. Sila ho pwedeng lumusob kagad. Isa ho yun sa mga dahilan. Pero sabihin mong nauna si Tolentino, hindi nga makapagpalipad ng eroplano at makalapag noon dyan sa dyan sa Leyte. Diba? Paano mauuna si Tolentino? Anong ginamit niya? Bangka? Baklas talaga tong mama na to. Ng gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napin. Akala ko siguro nila yung pulburon nakakatalino, nakakasyap ng utak. Yung pagka sumingot sila, akala nila na very confident sila lahat kasi nasabi nila pinapaniwala ng taong bayan. Hoy, meron ng mga ebidensya na nagsisinungaling kayo. Yan ang problema ho. Huwag ho kayong umasa sa talas ng pulburon. Huwag nyo asahan yung ibinibigay sa inyong spark ng mga kung ano mang ginagamit nyo. Dahil hindi ho gumagana yan. Nakikita nyo naman, Tolentino, unang rumisponde. Tanga ka ba, ha? Sala doon sa Yolanda at hanggang ngayon hindi namin makalimutan yun at panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng yan, talagang meow ho yung nangyari dito sa niya na to, statement niya na to. Siguro sa mga susunod niyang speech, hindi niya na ho sasabihin yan. Ikalat ho natin ang video, hindi lang ho yung sa atin. Maging lahat ng gumagawa ng reaction video dito sa issue na to na kesyo na una tong si Tolentino. Mga ka ba, Marcos Jr., maliwanag pa sa sikat ng araw, mga Davao City, ang unang syudad na tumulong diyan sa Tacloban national government ka, hindi makapasok Si Tolentino pa ba? Diba? Hindi nga nila malaman kung paano nila palapagin yung mga eroplano na nagdadala ng ayuda. Pero dahil malapit ang Davao City, sila ang unang rumisponde diyan. Hindi naman dahil si Duterte o kung sino pa man. Sinasabi lang ho natin dito yung facts. Doon lang ho tayo. Kunyari, na unang rumisponde dyan, yung Cebu, province of Cebu. Sila ang unang nagpunta dyan. Di walang problema. Sabihin natin, unang tumulong dyan mga taga Cebu, mga Cebuano. Sila unang tumulong. Pero hindi ho Hindi ho yun ang suma. Ang unang tumulong dyan, ang mga taga Davao. Yung Davao City ang unang rumisponde dyan. Yung kanilang kumbaga emergency response
Disentimano pagkatapos ng bagyo, nandyan sila. Kaya pagka sinabi mong si Tolentino nauna, talagang bangag ka. Ito, dito tayo sa press conference nitong alyansang mambubudol, ha. Itong alyansa ng mambubudol. Ito, pakinggan mo natin ang sasabihin nitong si Soto. I have a proposal, and I am going to convince my colleagues to support the proposal. The original proposal I had was for the government to buy 50% of all output of all farmers in the country. Ang mangyayari doon, the effect is, based on the study that I had conducted, the effect is that the government may be able to buy from the farmers at their price. Of course, tatatamaan yung mga middleman dito, magagalit sa akin, pero yan mo na sila dahil may 50% pa naman sila dun eh. Pero 50%, if government does that, at nag-FTI, para ka nag-FTI all over the country, definitely the prices will not go up. It will go down. At saka yung babalik din naman sa gobyerno yung pera eh. Ganun din ang epekto nun sa kanila. At definitely, yung mga farmers, makikin... Teka. Paano kikita yung mga kaibigan ng administrasyon? O paano kikita yung mga hoarder, yung mga smuggler, yung mga middleman na kaibigan na malapit sa administrasyon? Siyempre, maglalabi yan. O pagkapipirmahan na yung panukala mo na yan, hindi papayagan yan ng Malacanang, Brad. Taliwas yung sinasabi mo na yan sa interes ng Malacanang, sa interes ng mga kaibigan ng mga nakaupo sa Malacanang. Ayusin nyo, baka bigla kayo tanggalin dyan sa alyansa ng pamumuno. Pati Fisher po, if we can include that. So, perhaps, as an idea, it's an idea, before we head it, perhaps we should put it into law. Pag-uusapan namin, pagdidibatehan namin, pero pwedeng gawin natin yun. Yun ang isa sa mga proposal na dapat gawin ng alyansa. Thank you. All right, go ahead, Senator Manning. Mayroon akong magandang topic yan kasi yung mga kababayan natin, yung mga basic commodities, nagrereklamo sila dahil sa mahal na mabilihin. At mayroon ako... Yeah, mga kababayan, hindi lang ho tayo dito nagsasabi na nagrereklamo ng ating mga kababayan. Ito ang sinabi ni Tatay Digong. Kung sa tingin nyo, umigi ang buhay ng bawat isang Pilipino dito sa panahon ni Marcos Jr., iboto nyo lahat ng kandidato na yan. Pero, kung sa tingin nyo mas maigi ang buhay nyo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ho ang iboto nyo. Yung ating mga kandidato dyan sa baba. Sila ho ang talagang suportahan natin. Yan si Senator J.V. Hinlo, sila ho, Senator Christopher Bongo. Lahat ho ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung suggest na ginawang programa para sa DA, yung programa pang national, tinatawag ito na PDC. Hindi po ito post-dated check, kundi production, distribution, and consumption. Itong programa na to, pangkalahatan, talagang nakukontrol ng gobyerno. May say talaga palagi ang gobyerno, especially kung ano yung mga basic commodities na shortage tayo, na at least na napagtuunan ng pansin at nalagyan ng nalalaanan ng budget yearly para i-increase yung production. Dito naman sa distribution, very crucial din ito at napaka-importante dahil ang kumikita yung mga middleman. Kasi may na-encounter ako, nag-ikot ako sa buong Pilipinas. May isang farmer doon na bagong ani siya, and then tinanong ko, magkano po bili sa produkto ninyo? Magkano po per kilo? Binili sa kanya ng almost 50 pesos per kilo. And then, tuntua na siya, yung farmer. Kaya alamang, pagpunta ko sa market, nung tinanong ko na, naglibot ako, nung tinanong ko magkano ang presyo nito, almost 300 pesos per kilo. Can you imagine, pagkalaki-laki ng diferensya? So, dapat, kung gano'n man ang presyo, dapat kumita ang mga farmers natin, hindi yung middleman. Kasi, dapat also, nakukontrol din yung presyo pagdating sa market kasi ang nahihirapan naman, yung mga kapiranggot lang yung pera pang budget sa pagkain. Yung mga mahihirap na tao. Pinaka-concern po talaga yon. And then,
Actually, marami pa pong explanation ako dyan pagdating sa distribution, production, distribution, and consumption naman. Yung consumption naman, at least alam natin kung ano yung mga basic commodities na talagang mahilig ang Pinoy, mahilig kung ano yung malalakas na mga basic commodities natin na ginakonsumo ng mga tao. Pero I'm not discouraging to import mga products ng ibang bansa. Yun na nga ho problema natin dito. Tingnan nyo, dahil puro importation ang ginagawa ng administration, hindi ho niya ma-discourage. Baka yun na napag-usapan sa meeting nila, basta yung importation, huwag nang gagalawin yan, ha. Binabaan nga namin yung taripa para sa importation para yung mga kaibigan namin kumita. Baka yun ho napag-usapan nila dito, kaya ito si Manny Pacquiao, hindi niya dinidiscourage ang importation. Tayo naman hindi natin dinidiscourage. Sinasabi natin, yung karampatang buwis, ibigay yan. Para yung mga buwis na yan, ipang suporta yan sa ating mga magsasaka. Ibigay pambili ng abono, pambili ng binhi, pampaayos ng mga irigasyon. Yun ho yung atin. Pero ang nangyari na dito, ang baba na nga bilhin yung mga produkto ng ating mga magsasaka. Pagkatapos, binabaan pa yung taripa na dapat sanang pagkunan ng pang-sustento dito sa ating mga magsasaka. Yun ang nangyari, kaya lalong naghihirap yung ating mga magsasaka. Mantakin yun, mabigyan kayo ng 5,000, 10,000 para sa abono, di naman ho kaya para sa patubig, di ba? Ang laking bagay ho nun, automatic, kaltas na yun sa inyong expenses, sa inyong pagtatanim. Pero hindi ho yun ginawa ng administrasyon, bagkos, tinapyasan yung taripa para kumita yung mga kaibigan nilang importer. Ganun ho kawalang ya itong administrasyon na to. Nag-import tayo pero not para dahil lang sa treaty agreement natin, friendship natin sa isang bansa, pero hindi tayo, ayaw ko yung nag-import tayo because shortage tayo. Gusto ko enough yung supply, lahat ng mga basic commodities para nang sa gayon makontrol yung presyo, maging mura yung mga bilihin. Yun po ang solusyon dito sa magandang programa ko. Naway, one day, maibatas ko and then matulungan ko lahat ng mga mahihirap na tao. Maraming salamat. Thank you. Yes, your thoughts, Mayor Abby? Again, walang pagkukulang sa legislation. It's always the implementation. Wala pa naman po tayo nababalitaan na nakukulong, napaparusahan na smuggler ng rice o Nako. Si Abby Dingay. Hinay-hinay ka sa pagsasalita. Bato-bato sa langit ka, madam. Baka meron tamaan dyan sa mga banat mo na yan. 3 taon na ang administrasyon. Noong pinag-usapan yan dyan sa House of Representatives, noong natutumbok na ho nila yung mga big-time smuggler dito sa administrasyon na to, biglang napatigil. Noong nababanggit na yung mga pangalang Michael Ma, di ba? Nabanggit ho yung mga pangalan na yun diyan sa pagdinig. Ngayon, hindi natin sinasabing big-time smuggler yung mga nabanggit natin pangalan. Sinasabi natin, nung nabanggit yung mga pangalan na yon dyan sa House of Representatives, tigil ho ang investigasyon. Ano ho bang meron dito sa mga individual na to? Nilinaw natin, hindi natin sinasabing big-time smuggler yung mga individual na yan. Tinatanong natin, bakit na itigil ang investigasyon in aid of legislation dyan sa House of Representatives noong nabanggit na yung mga pangalan na malapit sa Malacanang? Yun ho ang tanong dyan. Kaya kung itong si Abby Binay, umaasa siya na mapapakulong o mapapanagot itong mga itong mga big time smuggler na to, aasa pa kayo. Kayo mga Binay pa ba? Tayo wala na ho tayong tiwala sa mga yan. Mga na ho yan, mga tumanda na lang, nagtagal na lang sa politika, pero wala ho silang ambag sa ating sa sambayan ng Pilipino. Siguro dyan sa Makati, medyo napakinabangan kayo, pero kita nyo naman ho, yung mga lalakihang mga kumpanya na nakalagak dyan sa lugar na yan. Kaya kahit sino man ang ilagay mo dyan, talagang mapapalaki ho nila yung Makati na yan. Makati ba naman, di ba? Nagmamanipula ng presyo ng bigas. Yun po siguro ang kailangan nating tutukan. Siguraduhin na may maparusahan at mahuli at maparusahan na sila ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Narinig na namin yan. Narinig na namin yan sa Quintacom. Hindi na nila alam kung sino ituturo nila. Dito sa hearing na to, yung mga middleman ng inaanuhan nila, yung binabanatan nila. Pero iniiwasan ho talaga nila yung mga importer.
yung mga smuggler, yung mga hoarder, iniiwasan mo nila yun kasi yung mga individual na yun, malalapit sa Malacanang. Kaya, yung Quinta.com na yan, wag ho kayong magandyan. Wag ho kayong maniwala na ang agenda niyan, mapababa ang presyo ng pangunahing bilhin. Pangtakip lang ho yan doon sa kapalpakan ng Quadcom at Committee on Bad Government. Kasi nakita ng ating mga kababayan, puro na lang Duterte. Quadcom, Duterte. Good government, Duterte. Presyo ng kuryente, di pinag-uusapan. Presyo ng pagkain, di pinag-uusapan. Agrikultura, di pinag-uusapan. Kaya ang ginawa ho nila, nagkinta ko nila. Wala namang nanonood. Kasi alam ng mga kababayan natin, pagka-kaplastikan. Kasi hindi naman sincero yung ginagawa nila dun sa mga committee na yun. Lloyd. Yes, go ahead, Sir Abalos. Yeah, I've read the comments of Secretary Kiko Laurel Chu during the hearing of the rice tariffication. At ang sinabi ni, I recall it right, ang sabi ni Secretary Laurel ay, kung pwede daw ibalik sa NFA ang full authority, no, na parang magangkat at magbenta. Kasi marami silang buffer stock, marami sila. At kung maibibenta lang nila ito, malaking bagay to stabilize the prices. I think it's worth looking into. Kasi matagal na itong rice tariffication. Of course, may amendment tayo kailan lamang. No? Tignan rin natin ito. But, you know, very disturbing itong sinabi ng no less than the Secretary of the Agriculture. Maganda intensyon, but sinabi niya pa ito, minamanipulate ng ilang cartel ang bigas. Which is really very obvious. So how do you fight it? Siyempre, hanapin natin yung mga nagmamanipula. Yun talaga. Bilyon ho ang pondo ng intelligence ng mga ng administrasyon itong si Marcos Jr. Bilyon ho, hindi ho milyon ang pinag-uusapan natin dito. Yung kanilang intelligence confidential fund, bilyon ho. Kung gusto ho nilang hanapin yung mga kartel, baka magulat sila yung mga kasama pala nila, yung mga kasama sa kartel. Kaya hindi ho nila basta-basta pwedeng i-amin yan, gastusan ng confidential fund, di ba? One thing is, siguro through this, tignan natin if baka pwedeng ibalik natin itong full powers na binigay na ito. No? It could be reviewed. Another thing is, of course, para sa akin dito ay tama po sinasabi ng mga kasama ko dahil na-experience ko ito sa Mandaluyong noong araw na yung, I think it's Aliaga, Nueva Ecija, nag-drought, tinatapon yung kalabasa, yung mga gulay, kaliwat kanan, binili namin sa Mandaluyong, kailangan ng ubang pur namin So dito naman sa Maynila, kailangan ng ating mga kababayan dito, ang gulay, nakatulong na tayo doon sa probinsya, nakatulong pa rito. So imagine if all local government will be doing this. Ang laking bagay po nito. Okay. Of course, yung food security, sustainability, may mga programa po tayo dyan, no? Pero sa iba ko na lang po ito i-discuss. But for me, it's worth looking into yung sinabi ko po kanina, yung about sa rice tariffication. Thank you. Yes, go ahead. I agree with the... Brad, meron kang disqualification. Paano ba yan? Ha? Di ka daw Pilipino. Amerikano ka daw marami daw mga ebidensya, dokumento ang ilalatag sa Congress. Kaya bago mo kami paandaran ng mga I believe mo na yan, magpaliwanag ka muna sa Congress, Brad. Kung bakit hindi ka dapat ma-disqualify. Yung Puwa, yung asawa ni Rapi Tulfo, yung anak ni Erwin Tulfo, yung anak ni Rafi, yung yung matabang babae tsaka yung matabang lalaki, yung nahuli siya sa bus lane. Sino pa? Meron pa silang isang yung si Ben Tulfo. Naku, mga daw sila, mga Amerikano sila. Paano ba yan? Mawawalan ata tayo ng Tulfo dito sa papalapit na 2025 midterm election. Okay lang naman ho yun. Walang problema yun. Kung okay lang yun. Kung hindi naman pala sila Pilipino, kaya nga hindi nakalusot sa commission on appointment yan. Kasi nasilip na naging pala siya ng Amerikano nung mga naunang panahon. Ngayon, maraming dokumentong naglabasan na ang pangalan po pala niya Erich Sylvester. Hindi naman Erich Sylvester. Nung nasa Amerika siya, nagpalit siya ng pangalan. Di umano ng Erich Sylvester. Yari tayo dyan. Review of the rice tariffication law. Pero mukhang stress ho kayo dito sa
Hindi parang di magandang gising nitong si Senator, ay ditong si Erwin Tulfo dito. Hindi maganda gising nito si Erwin Tulfo. Nung ipinasa po rice tarification law, wala po ako sa Congress. Had I been there, I would have objected. Marami pong mali marami pong butas yung rice tarification law. Pinalisan po ng kapangyarihan yung NFA, kaya nagka-leche-leche. Hindi rin po pwede magbenta ng NFA ng bigas. Kaya wala ka na makita. Sabi namin, palitan siguro, kadiwa, rice. Wala pa rin nangyayari. Kailangan natin ng batas. I think it's high time that we review that. Pangalawa, I will also agree with Tito Sen, kailangan talagang bilihin sa mga farmers kasi mga middleman lang po ang kumikita. Yung farm gate, ganito ang presyo. 18, 19, 20, 22 pesos. Pagdating sa palengke, nasa 40, 50. Kanina, ikot-ikot po kami sa Muntinlupa. May nakikita na po ako na 40 pesos dahil galing na Suneta Ecija, nag-aani na sila. Ano na kayo hindi nyo na nga kailangan magpakapagod Gaganda ng mga panukala nyo na yan. Bakit hindi nyo sabihin kay Marcos Jr. yan? Yun nakaupo na presidente na. Bakit hindi nyo pagawa sa kanya? Gawa siya. Ito, mark as urgent. Itong batas na to, mamark natin as urgent. Lahat ng panukala nyo, iba sa kanya. Kailangan pa ba namin kayong hintayin na maupo sa Senado para mangyari yung mga mangyari na yan? Pag naupo na kayo, magkaka-amnesia kayo. Lahat ng sinabi nyo na yan, makakalimutan nyo. Ngayon, kung talagang sincero kayo, eto, binigay na namin kay Presidente. Kung magiging kami, senador kami, pagpapatuloy namin yan. Ito, imamark yan as urgent. I-special session ng Senado o ang Kongreso para maipasa itong mga panukala namin na to. Dahil marami nang nagugutom na Pilipino, dapat mapababa natin ang presyo ng bigas. Ganun lang ho kasimple. Kung talagang sincere yung mga gusto nyo mangyari na yan, hindi nyo nahihintayin na maluklok kayo. Kasi gusto nyo pa magpabida, magpabuka, dapat kayo gagawa. Yung importante kung sino gagawa, importante yung magiging epekto na to sa ating mga kababayan. Gusto nyo, etong mga to, dyan sa pagsasalita nila na yan, gusto lang ho nila magpabida. So, malaki pong kinikita. Alisin po natin yung middleman, bababa po ang presyo niyan. Pangalawa, let the NFA do its job. Otherwise, ginawa lang po nating bodega ngayon ng NFA. Ano pang saysay that NFA was created by the government back in the 70s para yan po imbakan natin ng pagkain. Ngayon po, imbakan na lang ng bigas. Hindi pa makapagbenta ng bigas. We need to review the RTL law now. Salamat po. Salamat. Go ahead, your thoughts, Congresswoman Camille Villar. Yes, actually, I agree that with the suggestions of my colleagues that perhaps right now, for us to bring down the price of rice ngayon as soon as possible, we may have to look into the government subsidizing or buying the rice for the farmers. In the longer term, yes, perhaps the RTL should be reviewed like all laws kasi times change. So, nung napasa po yan, may mga factors na na-consider, there were certain conditions, pero hindi naman natin ano na naman porket Villar nagsalita, papaniwalaan na. Huwag niyong iboboto yung bata na yan, wala hong gagawin natin yan sa Senado. Ang gagawin lang ho niyan, yung interest ng pamilya niya. Yun lang ho. Ano ba interest ng pamilya niya? Siyempre, negosyo. Kayo naman, oo. Ano ho bang itutulak diyan? Siyempre kung ano lang pabor sa kanilang pamilya, yun lang ho mangyayari. Kagaya ng mga ginagawa ho ng mga Villar ngayon, anong ginagawa ni Mark Villar? Nananahimik lang. Diba? Tahimik lang ho talaga, walang nangyayari, walang tinatrabaho. Pero itong ating mga kandidato, pag upo pa lang ho, first day pa lang sigurado. Balag-balag na ho pagkaya ng mga naupo sa Senado. Itong mga to, dami yung check-check ng mga yan, sigurado. Sa loob ng 6 na taon, wala hong mangyayari sa kanilang pag-upo bilang senador. Mark my word, pagka ito na maali na to na upo, kung ano hong ginagawa nito si Mark Villar, yun yung gagawin niya. Mananahimik lang ito sa Senado. Pagkakailan na matagal na rin yung panahon at iba na rin yung issues ngayon at dapat ma-review na yan. Pero in the long term, para siguraduhin natin yung supply ng bigas at siguraduhin natin yung food security natin, we should also empower our farmers
and make sure that the infrastructure is there and the support is there for them to produce rice. Grabe. Paulit-ulit na lang ho itong mga ganitong klaseng pangako. Infrastructure para sa mga magsasaka. Pero pagka naupo ho yung mga yan, wala hong mangyayari dyan. Yun hong sigurado natin. 100% wala hong mangyayari pagka naupo yung mga yan. Ha? Naging DA secretary nga ang presidente niyo. Naging DA secretary nga ang ano niyo dyan yung pinuno niyo sa alyansa ng pambubutol, di ba? Si Marcos Jr., anong ginawa niya? DA ho siya. Ang ano ba, ang NIA ba, under ho siya ng DA? The Department of Agriculture, yung Department of Irrigation, yung gumagawa ng mga daanan ng patubig. Under ho ba yan ng Department of Agriculture? Wala akong nangyari. Presidente, Department of Agriculture, yung infrastructure sinasabi mo. Presidente na nga, hindi nakaporma eh. Ikayo pa kayang mga senador. Anak ng toko. Kaya pagka nagsalita ho ng mga to, sigurado ko wag na wag ho kayo maniniwala dahil hindi ho mangyayari lahat ng sinasabi ho nilang yan. Pagdating sa presyo ng bigas, pabababain ng presyo, pagagandahin ng estado ng buhay ng ating mga magsasaka, paiigihin yung pagsasaka, teknolohiya, kasi nung wag ho kayo maniwala dyan. Efficiently and at a lower cost. So, yun yung mas long-term na solution for me. Yes, Senator Manny. Dagdag ko lang doon sa programa na isa, sinasuggest ko na PDC, tinatawag na PDC. So ano po yan? Ang government bibili ng harvest ng mga farmers natin. Not only farmers, but including the fisher folks. Yung mga fisher folks natin, kasi marami tayong mga fisher folks na left behind din, na hindi napapansin. So, kasama po yan dun sa programa natin na sinasuggest ko para sa ating gobyerno. At talaga may encourage sila dito sa programa na ito dahil wala na silang dapat mag-alala pa o hindi na sila mag-worry about sinong bibili ng produkto nila dahil bibilihin na ng ating gobyerno. Instead na ang government maggagastos ng ilang bilyon taon-taon para dito sa mga farmers tapos wala namang return. Ito, at least, ang gobyerno nagdi-distribute sa lahat ng mga basic commodities and then kumikita pa. Ganun po. Salamat po. All right, thank you. I believe for this one we have a follow-up question. Go ahead. Another question lang concerns ng ating mga kababayan kasi mainit din po yung issue about transparency and paglaban sa corruption. Ano po yung nakikita nyong solusyon pag kayo nanalo na para malabanan ito? I understand kung may statement din po kayo ngayon na about dun sa wealth disclosure and businesses. Can you just please elaborate? Actually, sinundan ko lang yung sinasabi ni Senator Ping na pag ikaw ay government official elected or appointed, dapat huwag ka na sumama doon sa bank secrecy. Dapat open yung iyong mga bank account pag ikaw inimbisihan. Kasi ngayon, kailangan pa ang dami pa. Diba, Sen? Ang dami pang mga rekotitos, kailangan court order. Pero kung di na. Dapat pala umpisahan na natin ngayon. Magbukasan na tayo ng mga bank accounts. At sigurado tayo, itong ating mga kandidato, gusto nila yan. Magkaroon ng talagang transparency, ika nga. O kayo ba dyan? Tanong dito, si Manny Pacquiao kaya payag dyan? Si Camille Villar kaya payag dyan? Lalo naman si Abalos, kailangan natin mga tanong yan. Naging DILG secretary ba naman, di ba? Tanongin mo, bago ko kayo bumanat ng ganyan. Si Ping Lacson, pabor siya dyan sa gusto nyong mangyari na yan. Pero ang tanong, pabor ho kaya yung inyong mga kasama dyan sa inyong panukala na yan? Baka dalawa lang kayo lang dalawa ni Lacson. Ginagawa nyo lang ginagawa nyo lang propaganda ngayon papalapit na election para medyo appealing, medyo masarap pakinggan sa ating mga kababayan, di ba? ikaw ay government or appointed official, elected, dapat exempted ka doon. Yung sa akin naman, na sinasabi ko, meron na po tayong SALN. Unfortunately, yung SALN po, ibibigay lang po sa mga korte yon, sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, pagkailangan po ng court. Pero wala pong access ang ordinaryong tao. Ang sinasabi ko lang naman ho, kung baka po pwede
na pag pinipe mo yung Erwin Tulfo doon, lalabas kung magkano ang net worth niya para may idea. Pagkatapos, next year, pag tumaas yung net worth niya, dapat may explanation doon. Bakit tumaas yung net worth niya? For example, ang net worth niya is 100 million. Umabot ng 120. Saan ang galing yung 120? That's what I'm saying. Hindi naman kailangan natin ilabas yung SALE niya lahat. Well, kasi magiging problema na ba yung security nila at safety ng pamilya. Kasi nasabi ko lang kung ano yung net worth ng official na yun, whether appointed siya o elected, exempted yata dyan yung mga nasa judiciary. Pero lahat, from the barangay captain hanggang sa Pangulo, congressman, senador, mga executives, dapat i-open po yan yung SALE nila na pag tinipe ni Juan ni Maria, ay lalabas doon na kung magkano ang net worth ni congressman, magkano ang net worth ni senador, ni gobernur. Pagkatapos next year, pag tumaas yan, sabi, magpapaliwanag ka ngayon, bakit tumaas? Pwede ka nang questionin ng mga tao, bakit biglang tumaas yung net worth mo from 100 million naging 120, 150. Para naman, transparent. Kasi isipin lagi na tao, alam niyo ngayon, because of the social media, ang tingin tuloy ng mga tao, ng mga vlogger, lahat ng politiko magnanakaw. So we have to be transparent. Kasi Hindi naman ho tingin namin lahat magnanakaw. Ang tingin ho namin, yung mga nasa alyansa ng pambubudol, yan mga yan, siguro posible, ilan sa inyo dyan, magnanakaw. Hindi naman natin linalahat. Yung iba dyan, wala namang gagawin, gusto lang talaga makapwesto, isang 500 million ho kulang-kulang ang suswelduhin ng isang senador sa loob ng 6 na taon. O, sino ba naman, diba? 500 million ho. O yan si Manny Pacquiao, di na nag-boxing yan. Sabihin na natin nakaipon siya, pero hindi natin alam, di ba? O yan si 500 million is 500 million. Yun ho yun. Ha? Yun ho ang pinag-uusapan natin dito. Mahigit 500 million ang sisweldohin ho niyan sa isang termino. Kaya talagang lahat ng mga yan, diskumpiyado ho tayo na nandyan sila para makapaglingkod sa ating mga kababayan. Yung iba dyan para sa MOOC, di ba? Para mabigyan din ng trabaho yung kanilang mga kabag-anak na pakalat-kalat sa bahay. Gagawin ho nilang staff, meron sweldo yung mga yan. Ganyan ho kawalang nga yung ibang mga politiko na yan. Kaya doon na ho tayo sa mga kandidato na siguradong magtatrabaho. At yan ho ang nasa lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniisip nila, galing sa proyekto, galing sa ganito, galing sa mga PIDAP. Wala namang PIDAP, pero galing sa mga proyekto. Yun ho kagad ang iniisip nila. We have to be transparent. Yan lang po. Alright, so, yes, go ahead, Senator Manny. Sa Senate, talagang ako dyan, nag-iimbestiga ako ng mga korupsyon. Una, pag-upo ko noong 2016, nag-imbestiga ako na isang malakihang korupsyon sa yung issue ng road right of way na 8 billion ang halaga at na-withdraw yun ng mga sindikato. DPWH na-withdraw ng mga sindikato yung 8 billion na yun at gamit ang titulo, road right of way, dapat may daan. Kaya lang hindi daan yung mga isinabit nilang mga titulo. Yung mga titulo na sinabit nila, mayroon doon police station, mayroon ng fire station, taka mayroong hindi naman daan. Sabi ko, nagkataon lang na doon sa amin banda, kabisado ko bawat sulok doon. Kabisado kong lugar doon. So, alam na alam ko kung ano yung sitwasyon doon. Kaya inimbestigahan ko and then, nalaman ko, hindi lang pala dito doon sa amin sa Jensan, kundi marami din sa iba't ibang probinsya. So, yun, inimbestigahan kong imbestigahan yun. And then, sadly, na dalawa yung sa tao ko na pinatay nila dahil nakikipaglaban kami. Ba't hindi kami sumusuko? Hindi namin sila urong basta na sa tama kami. Pinaglaban namin yung karapatan ng mga taong bayan na nagtiwala sa amin. And then second, sa Senate, inabulis natin yung road board. Alam naman natin kung ano yung function ng road board. At inabulis natin yon dahil ang pumapasok na pera doon nasa mga 12 to 13 billion a year. But nagkakaroon na pupunta lang sa corruption. And yung trabaho, yung function ng road board, redundant siya sa trabaho ng DPWH. So, minabuti natin i-abolish natin and sa support naman ng aking mga colleagues sa Senate na abolish natin and patuloy tayong nag-iimbestiga ng mga corruption doon. Dami, especially nung time ng pandemic. Grabe.
Ako na magsasabi sa inyo, talagang hilong-hilo ako sa mga nakikita ko at talagang, siyempre, passionate ako para ipaglaban yung mga mahirap na tao. So, yun ang ano ko na kailangan talaga supuin. At yung about sa salin naman, kailangan talaga ideklara mo yung